Sumapit ang hating gabi. Habang ako'y nagbabasa sa ilalim ng mahinang ilaw, biglang umingit ang pinto sa kabilang kwarto. Tumigil ako sa paghinga. Ang puso ko'y mabilis na tumitibok. May marahang mga yabag na dahan-dahang lumalapit. Walang kaluskos, walang anino. Tanging tunog ng mga kuko sa sahig na tila ba naglalakad sa hangin. Pinilit kong tumayo, ngunit parang may malamig na hangin na dumaan sa aking tabi, na para bang may malamig na hininga na humaplos sa aking balat. Luminga ako, ngunit walang tao. Ang orasan ay biglang tumigil sa pagtiktak. Ang mga kamay nito nakapako sa oras na iyon. Narinig ko ang paglangit-ngit ng mesa, parang may gumagapang sa ilalim nito, isang bagay na hindi dapat naroroon. Napatingin ako sa salamin sa dingding. Sa gilid ng aking mata, may dumaan na anino, mabilis at itim na parang usok na dumaan sa aking paningin. Tumingin ako ng diretsyo, walang kahit ano. Ngunit ramdam ko pa rin ang presensya, parang may matang nakatitig sa akin mula sa dilim, malamig at walang buhay. Biglang sumara ang pinto ng malakas na para bang may puwersang nagpilit na isara ito. Ang ilaw ay kumurap ng paulit-ulit at sa isang iglap, may malamig na dila na dumikit sa aking binti. Napalingon ako sa sahig, may bakas ng basang mga paa, ngunit wala akong nakikitang katawan o anino. Ang huling narinig ko ay ang mabagal na pag-ungol na parang nanggagaling sa mismong dilim, isang tunog na nagpapahiwatig ng isang nilalang na hindi dapat makita. Hindi na ako muling lumabas ng kwarto, at mula noon, ang tahimik na maniniktik ay nanatili sa aking mga panaginip, naghihintay sa dilim.